Alam na natin yan kung ano ang stress na yan, kung bakit yan nagdadala ng sakit sa atin. Dahil pag na-stress tayo, nararamdaman natin yan. So, yan ay araw-araw. May reason din yan kung bakit yan dumadating sa ating buhay. Kung bakit yan natin na-attract. Paano natin harapin itong mga stress na to? Doon tayo lumalapit sa Panginoon. Pagka dumating tayo sa puntong ito. Pero pag hanggat kaya natin ang problema natin, hindi tayo nakakaalala magdasal eh. Magdasal tayo siguro pang emerhensya lang. Magdadasal lang siguro tayo pag kailangan lang natin. Pero kung nag-i-enjoy tayo sa ating buhay, hindi tayo makaalalang magdasal, magpasalamat, o matuwa sa binigay sa atin. Kasi the more na nagpapasalamat ka sa ibinibigay niya, the more na ibibigay sa'yo ang mga bagay na nagugustuhan mo, na mga pinapasalamatan mo. Ang mga stress na yan na dumadating, problema na dumadating sa buhay natin, ay para ituwid tayo. Hoy! Tama na yan. Stop it. Then, dahil doon, titigil tayo sa ating ginagawang hindi maganda, o sa ating iniisip na hindi maganda, o sa ating sinasalita na hindi maganda. Kasi nagagaling ang ating mga karanasan sa ating salita, sa ating iniisip, at sa ating ginagawa. So, pupunta tayo ngayon sa Biblia kung paano sagutin ng ayon sa Biblia na how to deal with stress. Paano harapin ang mga stress o mga pagkabalisa mo sa mga bagay-bagay o kinakatakutan mo dahil deadline na, hindi ka pa rin nagmo-move, wala ka pa rin nakikitang resulta. Okay, now, sasagutin ko ang mga tanong nyo ayon sa Biblia. So, ang sabi ng Biblia dito, sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nasabi niya ganun, huwag kang matakot dahil ako ay kasama mo. So, huwag kang madismaya dahil ako ang Panginoon mo. Okay? Palalakasin kita at tutulungan kita. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang maghanap ng trabaho, I will take care of you. Huwag kang maghanap ng trabaho, ako ang bahala sa'yo. Tatanungin mo pa ba, paano ako mabuhay? Ang paniniwala mo ay wala pa rin sa Panginoon. So kung maghanap ka na pa rin ng trabaho, dahil sinabi na nga niya, huwag kang maghanap ng trabaho, akong bahala sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang lahat ng solusyon at pamamaraan na i-deliver sa'yo ay nasa Kanya. Sa Kanya ang solusyon, wala sa trabaho mo, wala sa mundong ito, kundi nasa Kanya. So, ang ibig niya sabihin, mag-relax ka lang at magtiwala ka sa akin. Bakit ka pa rin nag-aalala? Bakit ka pa rin nababalisa? Di ba sinabi ng Diyos na, minahal kita bago mo ako minahal. Pinili kita bago mo ako pinili. Sinabi ng Diyos na huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. So, bakit ka pa rin nag-aalala? So, ibig sabihin, pag nag-aalala ka, o may doubt ka, o may duda ka, ibig sabihin nun, you deny His word. So, kung natatakot ka pa rin hanggang ngayon, at nag-aalala ka pa rin, nagtatanong ka pa rin sa sarili mo na kung paano mangyari, kung paano masolusyonan yung problema mo, ibig sabihin, you reject His promise. Ibig sabihin, sabi ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya, is God will sustain you. God will provide you everything that you need. All you do is ask. And then believe. The key is maniwala ka sa Kanya na ito ay mangyayari sa buhay mo. Kahit na magdasal ka ng 1 taon, ng paulit-ulit, kung hindi mo pinapaniwalaan ang iyong dinadasal, walang kasagutan kang matatamo. Wala kang kasagutang makukuha. Di ba sabi niya sa Jeremiah chapter 33, verse 3, ang sinabi niya, call unto me and I will answer you. So kung tumawag ka sa Kanya, umasa kang sasagot siya. Ito ang susi dyan. Anong nararamdaman mo kung sino ka? Kung anong nakikita mo kung sino ka? At kung anong paniniwala mo kung sino ka? Yun ang magiging realidad mo. Yun ang magiging karanasan mo. Yun ang magiging buhay mo. If you feel that you are, if you see that you are, if you believe that you are, you will become. Ganon lang pala kasimple yun. No, diba? So, kung nakikita mo ang iyong sarili mo na mayaman ka,
Kung naniniwala ka na mayaman ka, kung nararamdaman mo na mayaman ka, magiging ganun ka. Kita mo sa iyong sarili na kawawa ka. Kung nararamdaman mo na kawawa ka, at kung naniniwala ka na kawawa ka, magiging kawawa ka. Magiging api ka. You are the chosen one. Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Hindi para maghirap. Pinili ka ng Diyos para magiging masaya. Pinili ka ng Diyos para tagapagmana ng kung anong mayroon siya. Ikaw ang kaharian. Nasa iyo ang kaharian. Maniwala ka lamang. At itong paniniwala mo ay mangyayari sa buhay mo. Yan ang pangako ng Diyos. At huwag mong pagdudahan ang kanyang pangako dahil pag pinagdudahan mo, you deny His word. At pag natakot ka at nagtanong ka sa sarili mo, paano ito mangyayari? You reject His promise. At kung ano man ang kaloob niya sa mundong ito, na para sa'yo, ay sinasara mo ang pintuan ng kaharian ng langit na sana ay ikaw na ang magtatamasa. Mahal tayo ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay mapasayo. Kung ano man pinapaniwalaan mo sa oras na ito, pinapaniwalaan mo sa oras na to, gagaling ka. Pinapaniwalaan mo sa oras na to na ang problema mo ay may solusyon na. Ngayon pa lang, may solusyon na yung problema mo. Handa nang i-meet ka ng solusyon na yan.